Paano makikilala ang tunay na iglesia ni Kristo sa gitna ng napakaraming iglesia sa mundo? Mga kaibigan, ano ang pagkakaiba ng tunay na iglesia sa mga iglesyang nakatatag ngayon? Alamin ang kasagutan sa programang ito ng Iglesia ni Kristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, sa pangalan po ng Iglesia ni Kristo ay bumabati kami sa lahat ng sumusubaybay sa programang itong Pagbubunyag. Sana po muli samahan nyo kami sa gagawin namin pagtalakay at sa pagkakataong ito, kasama po natin ang kapatid na Al. Salamat po kapatid na Edgar. Welcome po muli sa programang ito, ang Pagbubunyag. Hangad po namin na ang aming mga ipaglilingkod ay makatulong po sa inyong mga pagsusuri. Gaya ng dati kapatid na Al, muli bigandaan natin ang interview natin sa kapatid natin sa Iglesia ni Kristo. Malalaman po natin ano ang kanilang dating paniniwala sa kanilang dating relihiyon at bakit iniwan niya ang kanilang dating relihiyon. Narito po. Ako po si Kaarian Pearl Taule, lokal po ng Vera Catanduanes. Isa po akong government employee sa Kapitolyo po ng Vera. Dati po akong Katoliko. Nung maliit pa po ako po yung tigadala ng krus namin pag nagpo-prosesyon. Pag may mga fiestaan po, pag halimbawa po sa Viga, yun, pumupunta po kami doon. Nag-aano po kami ng panyo, pinupunas po sa ano nila, sa mukha. Kasi sabi daw yun po yung makakapagpagaling sa amin. Every Sunday, lagi po kami nagsisimba. Kami po lahat ng pamilya po kami. Ang dala-dala ko po ay krus na may imahe ni Jesus na nakapako. After po nung dasal, may ano po yun, may procession po yun. Pag malapit po yung fiesta. Kaya po, after nung nag-aano po kami, naglilibot po kami sa baryo namin, para po yung parang dinadasalan nila habang naglalakad po. Magmula pa po nung pinanganak kami, nakamulatan na namin na ganun talaga yung sabi ng mga magulang namin, ito, si Kristo, ito ang Diyos, sa kwarto namin, dati may cross dyan. Buong-buo po ang paniniwala ko na Diyos si Kristo, Diyos yung nakikita ko. Kaya talagang ganun po yung pagrespeto ko. Pag pupunta kami sa simbahan, lumuluhod po kami doon, nagdarasal, iniiyakan ko pa po. Siyempre, pag may problema ako, ikinakausap ko siya. Ganun ko po karespeto yung imahe dati. Nabago po yun nung napakinig po ako sa pamamahayag. Nabasa din doon na ang Diyos ayaw ng imahe. May mga supporting pa doon ng mga talata na ito ay gawa lang naman ng tao, sinasamba. Ganun din po yung ginagawa ng mga Katoliko. Ganun po. Hanggang sa parang naano ako na parang talagang bakit magsusulat dito ang Bible ng ganun? Which is yun yung pinapaniwalaan namin. Kaya parang magmula po nun, nagsisisi po ako kasi ayaw ng Diyos ng ganun. Tapos ginagawa ko yun. Nagpasya po ako mag-iglesia dahil po sa mga aral na tinanggap ko at na natutunan ko, marami pong pagkakaiba kasi. Mga kaibigan, malimit itanong po sa amin kung ano raw ang pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika. Kaya nila ito itinatanong, kapatid na Al, dahil sa kanilang paniniwala na sa pangalan lang daw magkaiba ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Oo po, kapatid na Edgar. May mga nagsasabi naman po na pare-pareho lamang daw ang lahat ng relihiyon. Anuman ang aral na pinaniniwalaan at sinusunod, sapat na may paglilingkod at para sa ating Panginoong Diyos naman po, ang kanilang mga pagsamba ay pagiging dapatin na raw ito ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas. Patutunayan natin muli, kapatid na Al, sa pagkakataong ito na yun ay maling paniniwala. At ngayon, para makita yung malaking pagkakaiba po ng Iglesia ni Kristo at ng Iglesia Katolika, ihahanay po namin sa inyo ang ilan sa malaking pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika. Hindi lang po sa pangalan, may pagkakaibang Iglesia ni Kristo at ang Iglesia Katolika, kundi sa marami pang aspeto. Apo. Unahin po natin ang tungkol sa mga kaanib, kapatid na Al. Ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo? Ang tawag po sa mga kaanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay
mga Kristiyano. Ito po ang pinatutunayan sa Efeso 4:12. Pakinggan po ninyo. Ang panlahat na layunin o tinutungo ng kanilang pagpapagal ay dalhin sa mga Kristiyano ang kahustuhan ng pag-iisip upang ihanda sila sa paglilingkod Kristiyano at ng pagpapasakdal ng Iglesia ni Kristo. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo at ang pinatutunayan po niya, kapatid na Edgar, na ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay tinatawag na mga Kristiyano. Kaya ano ang tawag ng mga apostol, kapatid Dal, doon sa paglilingkod sa Panginoon Diyos na isinasagawa ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Naroon din po sa talatang binasa natin, iyon po ay tinatawag nilang paglilingkod Kristiyano. Ang sinasabi nila, kapatid na Al, basta ang tao raw kahit kaanib sa ibang relihiyon, basta't kumikilala sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon, yun ay Kristiyano. Ipaglingkod natin sa kanila, ano ang ipinahayag ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika? Sumasang-ayon ba siya sa ganung uri ng paniniwala? Ganito po ang pahayag ng isang naging papa na Iglesia Katolika sa isang aklat, The Papal Encyclicals. Ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sino man siya at anuman siya, siya na wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Maliwanag po sa pahayag na ito ng isa sa mga naging papa ng Iglesia Katolika. Ayon po sa kanya, kapatid na Edgar, sino man at anuman siya, kung wala siya sa Iglesia ni Kristo, hindi po siya Kristiyano. Kaya hindi po namin sariling pangungusap ito. Binasa lamang po namin sa aklat na kinatitipunan ng mga pastoral letter ng mga naging papa ng Iglesia Katolika. Baka sabihin nila, kapatid na Al, kaya natin tinatanggap yung pahayag na yan ng papa, dahil sa natapat lang do sa gusto natin, o kaya dahil sa ang may pahayag niyan ay papa sa Iglesia Katolika. Kaya po natin tinatanggap ang pahayag na iyan ay dahil ito po mismo ang pinatutunayan ng Biblia. Naayon po ito sa binasa po natin kanina na nasa Efeso 4:12 na ang mga Kristiyano ay nasa Iglesia ni Kristo. Kapatid na Al, ang karaniwang paniniwala ng mga kaanib sa Iglesia Katolika, sila ay talagang Kristiyano. Kaya nga raw, ang Pilipinas ang tanging bansang Kristiyano sa Asia sapagkat ang nakararami daw po rito ay mga kaanib ng Iglesia Katolika. Kaya alamin natin, ayon mismo sa mga otoridad ng Iglesia Katolika, ano ang tawag sa mga kaanib o miyembro sa Iglesia Katolika? Aklat po nila, kapatid na Edgar, ang babasahin po natin, maikling katisismo ng aral na Kristiyano. Ganito po ang mababasa sa pahina 50. Pakinggan po ninyo. Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ang mga sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko. At sila ang mga kaanib na bumubuo ng Santa Iglesia Katolika. Ayon po dito sa katisismo, ang mga sumusunod sa Papa at mga obispo ng Iglesia Katolika ay tinatawag po na mga Katoliko, hindi po Kristiyano. At sila po ang mga kaanib na bumubuo ng Iglesia Katolika. Yan ay sa Iglesia Katolika. Pero pag ang pag-uusapan ay tunay na Iglesia ni Kristo, kapatid na Al, sino ang sinusunod ng mga kaanib o miyembro sa tunay na Iglesia ni Kristo? Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Gis 27 ng Juan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ayon po sa pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo, siya ang sinusunod ng kanyang mga tupa. Kaya nga po, ang sabi niya, dinirinig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig, sila'y nakikilala niya, at siya mismo ang sinusunod ng kanyang mga tupa. Teka muna, kapatid, na lambanggit dyan tupa
Tupang hayop ba ang tinutukoy dyan ng Panginoong Jesucristo? Mahalagang liwanagin natin yan alang-alang sa mga sumusubaybay. Hindi po tupang hayop ang tinutukoy dito, kapatid ni Edgar, kundi mga lingkod ng ating Panginoong Diyos o mga tao ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng nasa Ezekiel 34:31, at kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesukristo na mga tupa niya ay mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pero may mga nagsasabi, kapatid na sila daw ay lingkod ng Diyos, sila raw ay lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi natin maiwasang alamin saan ba naroon ayon sa Biblia ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo o mga lingkod ng Panginoon Diyos. Nasa kawan po, ayon po sa pinatutunayan ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 10:26. Ganito po ang nakasulat. Ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin, sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Ang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo ay bahagi po ng kanyang kawan. Kaya kapag wala po sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sila tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ibig ba sabihin lahat ng relihiyon na nagpapakilalang Kristiyano, kapatid na kawan sila ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po, sapagkat iisa lamang po ang pinatutunayan ng Biblia na kawan ng ating Panginoong Hesukristo sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ayon sa Biblia ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang mga tupa po ng ating Panginoon Jesucristo na nakikinig at sumusunod sa Kanya ay ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kanina binasa natin sa Biblia, kapatid na ang mga tunay na kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, ang kanilang sinusunod ang ating Panginoong Jesucristo. Kaiba yun sa Iglesia Katolika, sapagkat ang kanilang sinusunod ay yung kanilang mga obispo o yung kanilang mga papa. Pero baka ganito sabihin nila, kahit naman papa, obispo yung sinusunod namin, ang Panginoong Jesucristo pa rin ang nasusunod namin, sapagkat yung aral na itinuturo sa amin ng aming papa, ng aming mga obispo, ay aral ng Panginoong Jesucristo. Kaya alamin natin, totoo kaya yon? Saan ba galing ang mga aral ng Iglesia Katolika na ipinatutupad po ng papa at mga obispo? Panoorin po natin ito. Dito sa aklat na may Catholic Faith ni Louis Laravemoreau, pahina 95, ang karapatang ito na gumawa ng mga batas ay ginagamit ng mga obispo, ang mga kahalili ng mga apostol at lalo na ng papa na bilang kahalili ng pinuno ng mga apostol na si San Pedro ay may karapatang gumawa ng mga batas ukol sa iglesyang pansanlibutan. Una, ang papa ay maaaring gumawa at magpawalang bisa ng mga batas ukol sa buong iglesia. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibabaw ng lahat at hindi matututulan. Ang bawat obispo, ang bawat pari, ang bawat kaanib sa iglesia ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ikalawa, ang mga batas ay ginagawa rin ng bawat obispo para sa kanyang sariling diocese at ng isang pangkalahatang konsilyo ng mga obispo para sa buong iglesia. Ang papa ay nasa ibabaw ng isang pangkalahatang konsilyo. Sa panapanahon, habang bumabangon ang pangangailangan, ang papa sa pamamagitan ng mga kapisanang Romano ay nagpapalabas ng mga utos, mga batas o mga tuntunin ukol sa ikabuluti ng iglesia. Ang mga Katoliko ay may pananagutang tumupad sa mga batas na ito. Mga kaibigan, inaamin po ng mga otoridad Katoliko na ang mga batas o aral na ipinatutupad sa mga kaanib sa Iglesia Katolika ay mula lamang doon sa kanyang tinatawag na konsilyo. Yun
pagpupulong ng mga obispo sa pangunguna ng Papa ng Iglesia Katolika na kung saan, kapatid na Al, gumagawa sila ng mga batas o doktrina na yun nga pinagtitibay ng kanilang Papa. Mga kaibigan, bukod po sa aral na ginawa ng mga obispo sa pamamagitan ng kanilang konsilyo, saan pa hinango ang mga doktrina ng Iglesia Katolika? Patuloy po nating babasahin ang aklat po ng Iglesia Katolika, The Externals of Catholic Church. Ito po ang ating mababasa sa page 226. Kasiyasiyang mapuna kung gaano kalimit pakinabangan ng ating iglesia ang mga kaugalian na karaniwang ginagamit ng mga pagano. At nagmula ang mga ito sa kanilang kaangkupang magpahayag ng isang bagay na ukol sa espiritu sa pamamagitan ng mga paraang panlaman. Ang iglesia at ang kanyang mga pari ay ang lahat ng bagay sa lahat ng tao upang kanilang makamit ang lahat kay Kristo. At madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ang mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin para sa pagpapakabanal ng kanyang mga anak. Kaya, totoo sa isang kahulugan na ang ilan sa mga ritos at seremonya ng Katoliko ay hinango doon sa mga pananalig pagano. Maaaring masakit po ito sa panig ng iba ang tungkol sa aming binasa. Subalit, inamin po ng pari na sumulat ng aklat na ito na pinakikinabangan daw po ng Iglesia Katolika ang kaugalian na karaniwang ginagamit ng mga pagano. Kung gayon ang iba sa kanilang mga doktrina, ang ilan po sa mga aral na kanilang itinataguyod ay hango umula pa sa mga pagano. Kapatid na Al, sa ano may kinalaman yung mga ritos, mga seremonyang pagano na hinango o kinopya ng Iglesia Katolika, yun dun nga, sa mga pagano? Wala bang kinalaman sa pagsasagawa nila ng kanilang relihiyon? Ang sabi nga po doon sa aklat, ay madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ang mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin. Sa makatwid po, may kinalaman sa kanilang ginagawang pagsamba ang kanilang pinulot sa mga pagano. Kaya hindi po totoong aral ni Kristo ang sinusunod sa Iglesia Katolika, kundi aral po ng mga papa, ng mga obispo, at ang ilan naman po ay mula sa mga pagano. Kapatid na Al, sangguni natin ang Biblia ayon sa mga apostol. Dapat bang mabuhay ang mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, na gaya ng mga pagano? Kung ang Biblia po ang magpapahayag, hindi po dapat mamuhay ng gaya ng mga pagano ang mga Kristiyano. Ganito po ang nakasulat sa Efeso 4:17 hanggang 20. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga paganong walang kabuluhan ng mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Subalit, hindi ganyan ang inyong natutuhan kay Kristo. Ayon po kay Apostol Pablo, hindi po dapat mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Kaya kapatid na Al, tunay na Kristiyano ba yung nagtataguyod ng mga gawain at ritual ng mga pagano? Hindi po tunay na Kristiyano sapagkat hindi po ganyan ang natutunan ng mga Kristiyano mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po tunay na Kristiyano ang gumagawa ng mga gawaing pagano, lalo na may kinalaman ito sa relihiyon. Sa ano nakabatay, kapatid na Al, yung paniniwala at pananampalataya natin? Pag ang pag-uusapan ay tunay na Iglesia ni Kristo, ang mga kaanib sa tunay na Iglesia, saan po nakabatay ang pananampalataya at paniniwala? Saan po nakasulat ang mga aral na tinutupad ng mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Nasa banal na kasulatan po, kapatid ni Edgar. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus.
Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Biblia po o banal na kasulatan ang tanging saligan ng Iglesia ni Cristo o ng tunay na Iglesia sa ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng sinusunod sa Iglesia ni Cristo na doktrina, ito po ay nakabatay lahat sa Biblia. Kaya nga kapag ka ang isang ministro maggagawa sa Iglesia ni Cristo ay nangangaral, pagka siya nagbimisyon sa mga taong kaibayo natin sa pananampalataya, ang binabasa natin yung Biblia. Nagtatanong tayo, ang sumasagot ay Biblia. Kaya sa Iglesia ni Cristo ba, kapatid na Al, meron ba tayong mga binong konsilyo katulad sa Iglesia Katolika na ang layunin, mag-imbento, bumuo ng mga aral o doktrina na ipatutupad sa mga kaanib? Wala po tayong ganong gawain, kapatid na Edgar, sapagkat lubos pong sumasampalataya na ang Biblia lamang ang tanging saligan sa paglilingkod ng mga tunay na Kristiyano. Pero baka sabihin nila, kapatid na Al, ganito ang Iglesia Katolika, ang mga pari, lalo na sa Iglesia Katolika, gumagamit din ng Biblia. Kaya baka sabihin nila, sa Biblia rin nakasulat yung mga aral na sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Kaya alamin natin, saan nga ba? Saan ba nakasulat ang buong aral o doktrina ng Iglesia Katolika na ipinatatanggap sa kanilang mga kaanib? Hindi po sa Biblia nakasulat, kapatid na Edgar, kundi ito po ay nakasulat sa kanilang katisismo. Katulad po ng pinatutunayan ng pari dito po sa Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, sa pahina 5. Nasusulat ang buong aral na Katoliko at natatagpuan natin sa isang aklat na tinatawag na katisismo. Ang iniaaral sa atin ng katisismo ay ang dapat nating sampalatayanan, tuparin, tanggapin at dasalin. Ang pag-aaral ng buong aral na Katoliko ay lubhang kailangan upang tayo'y makaparoon sa langit. Hindi po pala sa Biblia nakasulat ang buong aral Katoliko na ipinatutupad po sa loob ng Iglesia Katolika, kundi ito po ay nakasulat sa tinatawag nilang katisismo. Kaya hindi po nakapagtataka na napakalaki po ng pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika, sapagkat magkaiba po ang aklat na pinagbabatayan ng pananampalataya. Kaya nga ano ang kapansin-pansin, kapatid na Al, sa mga aral o sa mga doktrina ng Iglesia Katolika? Hindi lang po wala sa Biblia, kundi kasalungat pa ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang mga aral na tinutupad sa Iglesia Katolika, pinatutunayan po ng mga ito na hindi lamang po iba ang Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika, kundi hindi po tunay na iglesia ang Iglesia Katolika, sapagkat ang kanyang mga doktrina ay ibang-iba po sa doktrina o aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya nga ang maraming tinawag sa Iglesia ni Cristo, mga kaanib sa Iglesia Katolika, kapatid na Al, nagsuri sila, nalaman nila at napatunayan na ang mga aral na kanilang sinusunod sa Iglesia Katolika ay wala sa Biblia. Hindi nga lang wala sa Biblia, salungat pa sa mga aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya nga po, nang ito'y kanilang maunawaan, nagpasya po sila na iwanan ang pagiging kanib sa Iglesia Katolika at umanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan natin ang interview natin. Narito po. Kaya po ako nagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo kasi po yung mga aral na tinanggap ko at sinampalatayanan ko kasi po dahil mismo sa Biblia at nabasa at napakinggan ko. At ngayong ako na po ay Iglesia ni Cristo, alam ko po na tama ang lahat po ng sinasampalatayanan ko. Alam ko po na dito ligtas po ako. Kaya po, dito na po talaga ako, hindi na po ako aalis. Ako lang po yung iglesia sa amin. At ngayon po, pinapadoktrinahan ko na rin po yung kapatid ko. At sana po, siyempre po, pinapanalangin ko na pati po yung pamilya ko, yung sila mama, unang-una, si mama at saka si papa, tawagin din po. O hindi ko naman po kakayanin na sa panahon po ng paghuhukom, ako lang po yung maliligtas.
gusto ko po, pati po yung pamilya ko. Siyempre po, unang-una, pag naakay ko po sila mama at si papa, pati na rin po yung mga kapatid ko, mabilis na po nilang maakay para po ligtas po kami sa araw ng paghuhukom. Nananawagan po ako kay mama at kay papa na sana po buksan nyo rin po yung isip nyo, yung puso nyo, na mapakinggan po yung aral ng Iglesia ni Cristo. Para naman po may alam din po kayo na kung ano po yung pinapaniwalaan ko. At saka po sa lahat po ng nanonood, inaanyayahan ko po kayo na pakinggan nyo po ang aral ng Iglesia ni Cristo para po pasuri po ninyo at makita po ninyo yung pagkakaiba ng aral po ng Iglesia ni Cristo. Kapatid Nal, pagka inihahayag natin ang mga aral ng Panginoon Diyos at yun nga, ibinubunyag natin ang maling aral ng ibang relihiyon, may mga nagdaramdam sa atin. Pero dapat po ninyong maunawaan mga kaibigan, pag-ibig po ang nag-uudyok sa amin, kaya po namin inaakit ang tao na umanib sa Iglesia ni Cristo. Sana po matularan po ninyong ginawa ng marami at kasalukuyang ginagawa ng marami pang mga tao na sinusuri ang Iglesia ni Cristo na ngayon po ay naglilingkod sa inyo. Hangad po namin mga kaibigan, magkasama-sama tayo sa isang tunay na iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo upang dito po magawa natin ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos upang sama-sama po nating kamtin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng kawakasan. Muli po, salamat ng maraming sa inyong ginoong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, Opo. dakila ka po, makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Muli na hayag ang iyong mga dalisay na aral. Opo. Katotohanan dapat tanggapin at sampalatayanan ng tao Opo. upang maging kaanib sa tunay na iglesia. Opo. Makasama po namin sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, pakilingkap po mga taong naghahanap ng katotohanan. Amen. Tanggapin ang iyong mga aral, pahalagahan ang tunay na iglesia. Opo. Makasama po namin naglilingkod po sa iyo Opo. at sa ating dakilang Ama. Amen. O Diyos, lagi mo pong gunitay ng buong iglesia. Amen. Sa pangunguna ng iyong pamamahala, Amen. mamalagi po kaming naglilingkod po sa iyo. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.